Sir. Sir. Buenas noches, señor. Buenas noches, Teniente. Inutusan ba kayo ng fraile para hulihin ako? Hindi gino. Huwag kayo mag-alala. Ngunit, mag-ingat ka kay Padre Damaso. Matuto ka sana sa nangyari sa inyong ama. May nalalaman kayo tungkol sa nangyari sa aking ama? Gaya ng alam ng lahat na namatay ang inyong ama sa bilangguan. Nabilanggo ang aking ama? Imposible. Marangal at respetadong tao ang aking ama kaya't wala akong makitang dahilan upang siya ay makulong. Nakakatiyak pa kayo. Nakilala niyo talaga ang aking ama? Siya ay isang mabait na kaibigan at palaging naaasahan. Ngunit, nagkaroon siya ng isang matinding kaaway. At ang tao ito ay walang awa. Siya ang dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. At sino tong walang hiyang taong tinutukoy ninyo, Teniente? Don Tiago, kala ko ba'y panauhin mo rin ang bagong kura ng San Diego? Opo, Padre Sibila. Tiniyak niya po sa akin na darating siya. Bigla yatang nawala ang tiniente. Kung sa bagay, hindi naman kawalan sa ganitong klaseng pagtitipon ang ganyang klaseng tao. Hindi po ba, Padre Damaso? Kay tagal na niya at kay tanda na sa kawal serbisyo sa gobyerno. Pero, hayun, tiniente pa rin. Buenas noches, senyor. Hindi mo kasama ni Papa at Mama. Isabel, si Maria, nasaan? Ay, naku, primo. Kasunod ko. Maria, hinahanap ka ng Papa mo. Nag-iisang liwanag ng aking buhay. Papa. Buenas noches, tío. Buenas noches. Mukhang nakalimutan na yata ako ng aking paborito. Siyempre, hindi ho. Makakalimutan ko ba ang aking pinakamamahal na ninong? Utang na loob, Teniente. Sabihin ninyo kung sino ang walang hiyang tinutukoy ninyo. Walang iba kung hindi ang dating kura ng inyong bayan, si Padre Damaso. Tan muy feliz. Mabuti naman at nagkita tayo. Aida. Tayo na sa loob. Ang ninong ng aking nobya. Siya mismo. Si Padre Damaso ang dahilan kung bakit nawasak ang pagkatao at namatay na maaga ang inyong ama. Buenas noches, Maria Clara. Buenas noches, Padre Sibila. Magandang gabi din ho sa inyo lahat. Magandang gabi. Maria Clara, kay ganda mo, dalagang-dalaga ka na at napakabilag. Siyang tunay. Ngunit maputla. Tila inubos ng bibiyateryo. Kailangan mong pahinga. Masama ba pakiramdam mo, Iya? Hindi naman siguro. Palagay ko baka napagod lang sa biyahe si Maria. Makabubuti siguro kung magupunis at kumain muna. Susunod ho ako, Ninong. Kailangan ko lamang hong kausapin ang aking papa. Tiyak,
Kayo na akong bahala kay Victoria. Sige, Don. Nasaan ho si Crisostomo? Kaalis lang ang nobyo mo. Sayang di kayo nag-abot. Bakit ho? Saan ako siya nagpunta? Batid ho ba niya na nandito po ako? Mas makabubuti siguro kung dito na kayo mag-usap at nang makakain yung bata. Santiago? Pag-usapan natin mamaya. Si Papa. Hindi ko lubos maunawaan ang lahat ng inyong isinalaysay. Si Padre Damaso. Ngunit umalis akong matalik silang magkaibigan ng aking papa. Hindi ko rin lubos na maintindihan kung paano nagsimula ang kanilang alitan. Pero mayroon akong kutob na dahil ang inyong ama marunong makisama sa mga lingkod gobyerno, bagay na minasama ng kura. At yun ang dahilan kung bakit nakulong ang aking ama. Makinig ka, iyo. Ikukwento ko sa iyo kung anong nangyari sa inyong ama at kung bakit nawasak ang buhay niya. Hindi mo dapat sinasaktan ng isang paslit. At kayo, hindi ninyo dapat kinukonsente ang kasamaan ng taong ito. Nakilala ko ang inyong ama bilang isang mabait na kaibigan. At siya ay may malaking paggalang sa mga pobreng tao. Ginoo? Gumising ka! Ginoo! Socorro! Ayudan me! Socorro! Socorro! ¿Qué estáis esperando? Huliin niyo siya! Mga Ginoo, por favor, huwag na. Hindi ako tatakas. Lo escuches. Agarradlo y metedlo en la cárcel. Mi amigo, hanggat nagagalit kayo sa akin, pinagtanggol ko lamang ang aking sarili. Huwag mo akong tawaging amigo. Wala akong kaibigang katulad mo. Ike? Soy sordos? Huliin siya at dalhin sa kartel. Ahora mismo! Mulang nahuli ang inyong ama, lalo na sinirahan ni Padre Damaso siya sa buong bayan. A todos vosotros, escuchadme bien. Ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang o sumusunod sa kapangyarihan ng fraile ay siguradong isusumpa at paparusahan ng Diyos. Katulad ng ginawa kay Don Rafael, na isang hereje at filibustero. Ingrato y engreído. Nunca lo olvidéis.